Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, 1 million in the house. Mega love shout out. Hindi tayo pwedeng sumigaw. Nandito ako sa regional office ng PNP sa Rizal. Alright, pero dito lang sa labas, hindi sa loob. May nilakad lang. Alright, magandang hapon po. Mega love shout out. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calonod. Alright, 1 million in the house. Mega love shout out. Ayan, nandito tayo ngayon sa Rizal Provincial Police Office. Sa Rizal. Alright, may inasikaso lang at ayun, mega love shout out po kay Mami Mercy Calonod, kay Ma'am Rosalina. Mega love shout out kay Ma'am Analisa, kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out kay Kagawad Antonihan. Mega love shout out at sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out. Ayan, kay kay Miss Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. Ayan, ay nandito ako. Ayan, nandito ako ngayon sa Rizal Provincial Police Office. May nasikaso lang. Alright, at syempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out. 6 million in the house. Mega love shout out. Ano pong masasabi nyo? Okay na? Sige. Labasin ko lang. Vlog kayo, boss. Vlog kayo. Oo. Alright, natapos na. Good afternoon kay Lee Song Son. Mega love shout out. Alright, ayan, bago tayo lumarga dahil naayos na ang problema. Alright, bago tayo magdadaldal, magbacking lang ako. Pasensya na kayo at walang walang handle baka malaglag Alright, ayan yung may inayos lang. Alright, gusto ko lang sa inyo. Ayan yung CCTV, kaya walang ligtas ang may sala. Now, ganda ng ating thumbnail. Ang ating pong thumbnail ay kung sino pa ang mga matataas ang pinag-aralan, sila pa ang
ano yon? Anong matatawag doon? Yung nangungulimbat? Pwede na natin sabihin yan, ano? Kasi nga, marami nang nagtuturo eh. Ayan, pero bago ang lahat, 9 million in the house, may kami kalab shout out. Anong masasabi nyo sa ating pag-uusapan ngayon? Alright? Dahil nga sa mga kaganapan ngayon sa atin, natutuwa pa ba kayo? Na may lakas pa ng loob magpasorbe itong Romualdez na ito? No? Ang lakas pa ng loob na magpasorbe-sorbe pa? Talagang ambisyosong maging presidente, gustong maging presidente. Tapos nako, gusto ko lang i-ano sa inyo, ano, mga boss, itong mga nagdaang araw, kumbaga bago pala itong kaganapan na ito, yung pagkaroon ng regulo sa Senado, pagkaroon ng palitan, ay nagmeeting pala itong si Pangulong Marcos, si Romualdez at saka itong si Tito Soto sa isang lamay, sa isang patay ba. Doon pala nagkaroon ng meeting itong tatlo na ito. Pagbalik, busy itong mga kasamahan niya sa Senado sa pag-imbestiga diyan sa mga nangyayaring nakawan, lalong-lalo na sa flood control. Busy din pala sila kung paano patalsikin si Chis Escudero, kung paano mangagaw ng liderato. Kasi nga marami tayong nababalitaan na itong si gustong iligtas itong si Romualdez diyan sa mga umuugong na balita na yan, kung saan nababalita na siya talaga ang tinuturo ng lahat. Kahit man hindi ituro, talagang yun ang lumalabas eh. Kasi nga sila ang may lahat doon sa 2025 national budget, di ba? Kaya ang nangyayari, ang naiipit lang yung mga kontraktor sa mga proyekto na ano ng mga kontratista, no? Samantalang hindi naman makakaroon yung mga kontratista na yan ng kontrata kung wala naman itong mga congressman na ito. Di ba? Kasi nga sila ang mga naglalagay ng kanilang mga project sa kanilang mga distrito. O ang nangyari, kahit hindi nila distrito, pinaglalagyan ng mga congressman. Kasi nga yung sinasabi nilang parada, kung saan umamin nga may mga pag-amin nga ang DPWH na hindi nila alam ang pundo. Di ba? Hindi nila alam ang pundo kung saan ang galing, bakit nagkaroon sila ng pundo na ganyan na wala naman silang hiningi. Di ba? Sa makatuwid, talagang tama yung sinasabi ni Toby Chanko. No? Siguro naman si Toby Chanko, kung kasi ito pala si Toby Chanko at saka itong si Romualdez at saka si BBM, yung kanila palang yung asawa pala ni Toby Chanko ay magpinsang buo, si Romualdez at saka si BBM. Di ba? Sa makatuwid, dapat silang suportahan ni Toby Chanko, pero bakit hindi sila sinusuportahan? Di ba? Kasi nga sa mga nangyayari sa kanila, sa nangyayari sa atin ngayon, di ba? Ngayon kayo naman, ako naman ang magtatanong sa inyo, sa inyo mga boss, ano ba ang sa palagay nyo? Magagawa ba ng mga kontraktor yan na walang kumpas ng mga congressman? Kasi sa amin, sa totoo lang, natutuwa ko, siyempre may project, di ba? Sa amin,
talagang napakataas ng ginawang tawag nito, harang doon sa ano. Kasi unang-una, dati mga bahay yon, mga squatter. Iniskwata na yung mga estero. Kaya ang ginawa ng local government ay ginawa lahat ng pabahay, kung saan nagkaroon nga ng mga pabahay doon sa malapit din doon sa amin. Inilipat lahat doon. Ngayon, para hindi na hindi na mabahayan, talagang pinadira nila ng mataas. Ang problema kasi, sa pagtitipid sa materyales, nagkalugi-lugi yung kontraktor, hanggat sa ilang kontraktor na yung pumalit, hindi matapos-tapos. Kasi nga, hindi pinapasahod yung mga tao. Kaya ang ginagawa naman ng mga kontraktor, pagdating sa gabi, dinidispatsan nila yung materyales para may pansahod sa mga tao. Kumbaga, binibinta nila yung bakal, yung simento, yung pwedeng maibenta, yung mabilis madispatsa, kung saan nagkaroon na nga ng baranggayan. Kasi nga, yung mga utang doon sa tindahan ng mga tao hindi na nababayaran, diba? Wala nang pakialam yung kontraktor kasi nga lugi na eh. Kaya ang ginawa, yung sa halip na patibayin yung pader, hindi na nila nilagyan ng pundasyon. Ang ginawa, pinantay lang yung tubig, yung sapa, nilagyan ng letter L na bakal. Ayun na, plinuringan yung gilid, tapos plinuringan yung taas. Kaya kami tuloy, natatakot kami na baka pag tumaas yung baha, bumaliktad, bumigay, kasi walang pundasyon eh. Marami, mahaba yun. Ilang kontraktor yung natapos nun. Ang problema, wala na yung congressman. Dahil tapos na yung termino, nagpupumilit pa yung kanyang asawa na gusto pa maging congressman. Eh siyempre nabisto na, hindi na pinalad, hindi na nanalo. Kaya bago yung congressman ngayon namin, no? Isa yan sa mga talagang isa yan sa talagang dapat na tutukan ng, kung talagang seryoso ang Pangulong Marcos. Pero ako, hindi ko talaga nakikita sa kanya. Kasi ang nakikita ko PR na lang. Kasi nga, simula't simula, talagang lugmok ang kanyang survey. Ngayon, mag-aapat na taon na, malapit na naman ang 2028 election, baka ang mangyari na naman yung kanyang mamanukin pagdating ng 2028. Sino ba ang pwede niyang manukin? Diba? Naandyan yung kanyang anak, naandyan si Romualdez. Ano dapat gawin? Diba? Di dapat mag-PR sila. Kaya yan ang nakikita ko, yung flood control na yan. Kasi medyo maingay, pero maraming ugong na maraming usap-usapan sa mga kanto na itong na ito para lang PR. Kasi nga talagang lubog na lubog sa survey. Hindi siya makaon-ahon sa survey. Ngayon, kung sinong mamanukin niya pagdating ng 2028, mauubos talaga. Bisaya po kayo. Bisakol po. Mega love shout out kay Alco Bilonid ba? Bilon. Saglit lang po ha. May kausapin lang ako.
may tumawag na Marites. And mega love shout out kay Alco ano yan, Bilyones. Parang Bilyones palitan mo na lang yan din ng S. Para Bilyones. At yun nga, sa kasamaang palad, hindi siya makaahon-ahon sa kanyang popularity. Ano ang dapat nang gawin? O di mag-PR siya. Kaya ito ang nakitang mga kumbaga pini-PR niya na lang para lumakas ang kanyang satisfaction rating, tumaas ang kanyang survey, para naman na pagdating ng 2028 madali sa kanyang mag-endorse, di ba? Kasi hindi natin masasabi, palapit na ng palapit ang 2028, paano na lang katulad nung last election, di ba? Kung makikita mo, wala man lang siyang naipanalong yung kanya talaga na manok, di ba? Wala siyang naipanalo. Sino bang nanalo sa kanya? Yung mga datihan pa rin. Ibig sabihin, may mga pangalan na yun eh, di ba? May mga pangalan na yun sa mundo ng politika. Kumbaga sa mga veterano na yun. Kaya hindi niya masasabing kanya yun. Hindi niya masasabing naipanalo niya. Pero yung kanya talaga, sino ba yung kanya? Hindi niya pa naipanalo, di ba? Kaya wala siyang ibang dapat gawin kung hindi mag-PR. So anong gagawin? Kaya kung makikita nyo sa investigasyon ng congressman, ng kongreso, pilit nilang inililihis nila na mawala ang atensyon doon sa mga sangkot na mga pangalan doon ng mga politiko. Pilit nilang inilalayo. Pilit nilang dinadala kung saan nila gusto dalhin. Di ba? Kung mapapansin nyo, yung isang congressman, yung babae, na talagang pinipilit niyang previous administration eh. Pinapasok niya talaga sa previous administration eh. Di ba? Kaya nga nakakalungkot. Kung sino pa ang nasasangkot, sila pang nag-iimbestiga. Di ba? Parang lang, halimbawa ako, nanguha ako ng manok doon sa kapitbahay ko. Ngayon, hinahanap ngayon ng kapitbahay ko. Eh ako ang kumuha. Siyempre, tatanggi ko. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala dyan. Iimbestigahan ko yan. Makikita natin kung sinong kumuha niyan. Di ba? Paano mo maiimbestigahan ang sarili mo? Di ba? Paano ka paniniwalaan ng tao kung ang iniimbestigahan mo ang sarili mo? Di ba? Katulad doon sa amin, sa samahan namin. Di ba? Kagustuhan namin na maging peaceful, maging maayos. Kasi siyempre may mga bata na mga pasibol, may mga estudyante umaalis ng umaga, madaling araw. Gusto namin maging safe sila lahat. Ngayon, kami sa pulis. Akalain mo ba naman sagot ba naman sa amin, sir, mabibigyan nyo ba kami ng picture, pangalan at saka picture, kung anong oras sila nandoon. Di ba? Di parang sinasabi ng pulis na imbestigahan nyo, tapos pag sigurado na kayo, dalhin nyo sa amin, kami na ang mag-i-implement. Di ba? Ano pang sense? Ano pa ang silbi kung kami rin magsusumbong kami sa kanila, kami rin naman ang mag-aayos pala, kami rin naman ang magsi-sit up. Di ba? Di parang
trinabaho namin tapos ibibigay namin sa kanila para sa kanilang sa kanila yung papuri. Di ba? Yung promotion sa kanila. Di ba? Di parang ang ginagawa namin, kami rin ang nag-iimbestiga. Parang niloloko din lang namin yung sarili namin. Di ba? Kaya nakakalungkot ang mga ganitong klaseng circus ng kongreso. Tapos ang lalakas pa ng loob. Magpa-survey pa. Di ba? Makikita nyo yan. Kung sino pang mga honorable, sila pa ang malalakas. Malalakas manglin lang. Di ba? Kung paano nila paikutin ang taong bayan. Alam naman nating lahat na di naman talaga kayang gawin yan ng mga kontratista kung wala itong mga congressman na dapat ang ginagawa nito, nagbalangkas ng batas, inaayos yung mga dapat ayusin na batas, pero ang nangyayari, nandoon sila sa kung ano-anong project ang kanilang pinagkakaabalahan, kung ano-anong project na dapat naman na hindi naman talaga dapat sa kanila yon, kasi mayroon namang nakakasakop sa kanila na mayor. Diba? Under naman ng mayor yon, under ng gobernador. Bakit ang congressman ang busy sa kanilang mga pundo? Diba? Alam nating lahat. No? Kaya nakakapang ewan ko kung kayo ba, ano ang sa palagay nyo? Ano ang mararamdaman nyo na ganitong klaseng sitwasyon ang nararanasan natin? Kayo ba natutuwa pa? Diba? Natutuwa pa ba kayo sa mga nangyayari ngayon? Kasi napakahirap yung ganito na hirap na nga yung taong bayan. Tapos malalaman pa natin na ginaganito lang ng mga namumuno sa atin ang pira ng taong bayan. Di ba? Kung saan-saan pang mga eskwelahan yan, pinangangalandakan pa nila. Kung saan-saan sila nagtatapos ng mga universidad. Di ba? Pinangangalandakan nila kung anong mga tinapos nila. Pero pagdating dyan sa Kongres, anong gagawin? Walang hiyain lang pala ang pira natin. Di ba? Kung paano tayo paikutin, kung paano tayo paniwalain. Samantalang yung isang matanda na nagnakaw ng mangga doon sa parteng Pangasinan, nako, kulong kaagad. Samantalang ito mga bilyones ang kanilang mga ninakaw, ang lakas pa ng loob na walang hiyain. Ay, maraming salamat po kay Marco Pellegrino. Ayan, maraming salamat po sa iyong pakulay. Diba, nakakapanginig na ng laman na ganito ang nangyayari na sa atin, ano? Kaya sana itong isang congressman na maingay na si Kiko Barsaga, yun, mga member ng GNC yun.
Kaya suportahan nyo dapat ito, yung mga Gen Z dyan. Dapat suportahan nyo ito na ganitong klaseng congressman, pasilang. Yun, dalangin ko sa kanya na hindi siya maano dyan, hindi siya hindi siya madala ng iba. Hindi siya kumbaga ano ng mga politiko, lalo na yung mga matatanda na dyan, na tingnan mo yung kanilang mga siyudad. Lubak-lubak ang daan. Walang maayos na ano yung kanyang mga nasasakupan. 'Di ba? Kaya sayang yung mga binoboto natin na sayang yung mga binoboto natin na hindi naman talaga gumagawa ng kanilang trabaho. No? Nakakapanghinayang lang na ganito yung nangyayari sa atin, tapos malalakas pa yung loob na sila pa yung umabuso sa atin sa inabuso yung ating kumbaga nangihina na nga tayo, naghihingalo na sa kakatrabaho natin sa maghapon, tapos ganito pa yung ginagawa nila. Kumbaga sinasamantala nila yung sinasamantala nila yung panghihina natin, kumbaga busy tayo kung paano natin buhayin yung ating pamilya, busy tayo kung paano tayo kumita sa maghapon dahil sa hirap ng trabaho, tapos magkamukat-mukat mo, ganito na nangyayari sa atin. Winalang hiya na yung dugot pawis natin maghapon, kinakaltasan tayo ng 12% pag bumili ka ng asin, pag bumili ka ng bitsin. Di ba? Pag naipon na, iipunin lang pala nila, tapos na nakawin pa. Kaya pala hindi tayo makaahon-ahon. Di ba? Humihingi sila ng budget sa loob ng isang taon, pero yung budget na yan inuutang pa nila sa labas. Tapos makikita mo bilyones na yung kanilang na kulimbat sa pera natin, di ba? Anong mararamdaman natin, di ba? Di ba nakakapanginig ng laman na di mo maintindihan kung bakit kung sino pang matatalino, sila pa yung malalakas sa manlin lang. Di ba, tingnan mo ngayon sa tono ng investigasyon ng kongreso natin. Anong sabi ni Magalong? Anong sabi ni Toby Chanko? Ba't hindi nila may patawag si Saldico? Di ba? Kung talagang seryoso sila sa kanilang ginagawang trabaho, hindi nila mapatawag. Kasi nga hindi naman talaga sila seryoso sa kanilang ginagawa. Di ba? Yun lang ang nakakalungkot na nakakagalit. Kasi nga kailangan talaga nilang pagtakpan. Saan ka makakita? Sila na ang gumawa ng kalukuhan, sila pang mag-iimbestiga. Di ba? Nakakapang lumo na lang. Kumbaga, wala. Hindi naman po pwedeng di ka magtrabaho kasi magugutom ang pamilya mo. Wala kang pambili ng pagkain ng pamilya mo. O para protesta mo sa gobyerno, hindi mo naman magawang kasi isang tuka lang tayo.
Pag hindi ka kumayod ng 1 linggo, hindi ka kakain. Di ba? Saan tayo patutungo? Wala tayong wala tayong choice kung hindi, kumbaga, napakapait na ng napakapait na ng iniinom natin na gamot. Kailangan nating lunukin. Kasi nga wala tayong choice eh. Ang choice lang natin, magtiis. Magtiis at lumaban. Pag lumaban ka naman, anong kahihinatnan mo? Di ba? Kaya ang choice talaga natin, magtiis. Kasi katulad yan, tripping. Idol, pa-shout out kay Haha from Cavite. Haha cool. Oh, di ba? Ang sama naman ng mo. Power tripper ka talaga, no? Para kan si power tripper. Diba? Mega love shout out kay trippings. May bakery pala dito. Nandito na ako sa, ayan, nakababa na kasi ako doon sa provincial police office. Nandito na ako sa gilid. Baka ipahuli nyo ako eh. Daldal ako ng daldal na nagda-drive. May lagayan naman yung cellphone ko. Yeah. Kaya hindi naman malalaglag. Yun nga lang, gumilid lang ako kasi sige kong daldal eh. Diba? Yun nga lang ang sa atin, wala na tayong choice. Ang tangi lang natin, magtiis tayo at magantay tayo kakataon. Ayan, magandang hapon kay ayan, kay Jewel. How are you doing? Ang galing mag-English nito. Jewel Palas. Magandang hapon sa iyo. Ayan. Good afternoon. English yata ito Mapapa-English yata ako nang wala sa panahon ito Dami palang dumaan dito. Greetings from Africa, Ghana. Pleasure to meet you. Ayan, nice to meet you too. Good afternoon to you, my dear friend. Jewel in the Palace. Sin Gray, good morning. Ayan, good morning din. Ayan, dapat palagi tayong good morning. Alam mo, kahit ganito nang nangyayari sa atin, dapat maging vibes na lang tayo, no? Idaan na lang natin. Kasi wala man tayong magagawa. Sa totoo lang, ang tanging gawin na lang natin, antayin na lang natin na magbago ang liderato. Ayan, Miloy Ongo. Ayan, magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, kayo, nakita nyo naman yung thumbnail. Anong masasabi nyo? Natutuwa ba kayo na sa kabila ng kanilang mga educational, kanilang mga tinapos, kanilang mga pinag-aralan, pinangangalandakan nila yan tuwing eleksyon. Bakit ngayon sila pa mismo? Di ba? Huling-huli na, kumbaga mayroon nga kasabihan, huli pero hindi kulong. Di ba? Gandang hapon, idol, watching from Cebu, sabi ni Miloy Ongo. Ayan. Mega love shoutout po sa lahat ng mga taga Cebu at saka sa lahat ng mga kapitbahay ni
Boss Miloy. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, dito ako ngayon sa may ano, kagagaling doon sa Provincial Police ng Rizal. Ayan, gumilid lang ako kasi nagdadaldal ako dito. Di ba? Antay-antayin natin, malay natin, may mga suporta na lang tayo. Ano man ang kanilang mga adhikain dyan, na basta't alam natin na siguradong maraming makikinabang, lalong-lalo ng taong bayan. Doon na lang tayo kasi wala man tayong magawa. Matataas daw ang mga pinag-aralan ng mga ito, pero nasaan? Di ba? Paano tayo nilanse? Paano tayo inisahan? Di ba? Kasi nga, siyempre, pinalayas tuloy ako. Maingay daw ako. Maingay daw. Pinalayas ako, pambihira. Mga ano na ito Tingnan mo, pakita ko sa inyo. Tingnan mo. Mga ano yan Ayan o. Ayan ang kanilang ini-escortan. Ring Rover. Galing ano? Galing. Di ba? Range Rover ang kanilang sasakyan. Escort pa. Kung todo escort. Tapos pag may pag may media, sasabihin yan, magtiis po tayo sa trapiko dahil ginagawa na po namin ang lahat. Paano hindi sila nakakaramdam ng hirap kung paano pumila ng isang oras sa traffic? Kasi katulad yan, di ba? Naman, may mga escort. Hahawiin kayo lahat yan kahit traffic. Di ba? Hahawiin kayo. Yan ang tunay na realidad. Makapangyarihan sila Tayo, magtitiis tayo. Di ba? Range Rover pa. Magkano ang Range Rover? Milyones yan. Tapos escort pa. Dalawang sunod pa yung escort. Kayo, halos magka podpod na yung mga puwit nyo dyan sa traffic. Pag dumaan sila, hahawiin lang kayo para makadaan lang sila. Di ba? Talaga ang nasa kapangyarihan. Marami ano? Pag yung mga ganitong klase na mindset ng ating mga namumuno, dapat dapat talaga mawala na yan sa atin, yung mga ganyan na namumuno. Sila pa ang unang-unang sumusuway. Di ba? Buti pa nung araw kay Pinoy, walang wangwang. Totoo talaga, wala namang wangwang. Ayun, natumba tuloy. Natumba tuloy, pambihirang buhay na yan. Buti pa tuloy nung kay Pinoy. Diba? Natupad naman na walang wangwang. Pero ngayon, diba, kita mo ilan ang escort. Nakita nyo ilan ang escort, diba? Nako, napasok na tayo ng taga-astronaut. Ay, mega love shoutout sa inyong lahat. Magdahan-dahan na tayo. Boss Miloy, mega love shoutout. Parang wala na tayong mapagkatiwalaan, idol. Di ba? Sino pa ba? Wala namang sanang problema kung halimbawa, napasok tayo ng virus,
wala naman sanang problema. Ang ano doon, kung halimbawa man may mga, sabihin na natin, may mga pagkukulang din, pero hindi naman yung masyadong ubusin na yung pira ng taong bayan. Okay lang sana kahit may mga project, nakikita yung project, maayos yung project. Hindi ka maano na yung ano mo hindi sasama ang loob mo Kahit nasabihin natin na may nakawan, basta't maraming proyekto, maraming nagawa na maayos, hindi mo mahalata na nagnanakaw. Hindi, ito talagang garapalan Wala nang nakitang project. Bilyones pa yung pundo, bilyones pa yung nawawalang pera. Di ba? Saan tayo pupulutin yan? Anong mangyayari sa bayan kung ganyan ng ganyan? Trilyones ang pundo natin taon-taon. Tapos ang mangyayari pa, makikita mo walang mga project, naubos ang pera, nakautang pa. Di ba? Saan tayo pupunta pag gano'n na yung bayan natin? Di lalo tayong mabaon sa utang. Magkano na yung hindi pa sinisilang na bata, magkano na yung inuutang, magkano na yung bayaran. Tapos pag bumili ka ng bitsin magkano nang bawas sa'yo? Plus 12% ka. Dura na nga lang sa atin ang walang Dura na lang sa atin ang walang Dura na lang sa atin ang walang Dura na lang sa atin yung Dura na lang sa atin ang walang tax. Tapos malaman-laman mo pa, ubos na yung pera. Di ba? Kawawa tayong mga Pilipino. Sabihin naman ng iba, wala tayong magawa. Yan ang ginusto ng tao Meron tayong magawa. Di ba? Magreklamo tayo ng magreklamo. Baka sakaling magtrabaho naman ang magtrabaho. Pero ang problema, nagtrabaho nga pero hindi naman talagang seryoso sa trabaho. Kasi nga ang gusto niyang trabahuhin kung paano yung umangat yung kanyang popularidad, ginawa lang tayong sangkalan. Diba? Alright? Meron na tayong malapit na tayong matapos. Maraming salamat sa lahat sa nakisa. Maraming salamat. At siyempre sa lahat ng mga dumaan, lalong-lalo na kay Boss Miloy, magandang hapon po. At kay Mami Mercy Kalunod, maraming salamat po. Mapagpalang hapon at mega love shout out po sa inyong lahat. God bless us all. Ingat po tayong lahat.